ang tatay nagtatrabaho. Ano po? Nagtatrabaho siya sa isang malayong lugar. Tapos po, meron pong mga taong tatawag sa kanya. Alam niyo po ba na minsan ang mga ganitong tao, pag busy, pwede naman po nilang i-reject yung tawag ng tao. Kasi naman po, pwede naman siyang mag-antay. Kunwari, siya po ay nasa isang business meeting, ano po. So, pwede siyang mag-antay. Tama? Pero, ibang usapan kapag anak ang tumatawag. Tama? Kapag nasa malayo ka at tumawag ang anak mo, sagot ka agad. Yes, anak, bakit? Anong problema? Anong kailangan mo? Anong meron? Tama? Pero kapag si Marites na rin, mamaya na yan. Baka may bagong update lang siya sa akin, di ba? Pero kapag anak, iba po ang ating paningin, iba po ang ating damdamin, amen? Ganoon rin po ang ating Diyos na buhay. Iba rin po ang kanyang damdamin sa atin sa pagtawag natin sa Kanya. Isa pa pong bagay, hindi po pwedeng tumawag sa Panginoon ang hindi niya anak. Kasi, paano ka tatawag sa Panginoon kung ikaw ay hindi naniniwala may Panginoon? Tama po. Kung hindi ka naman convinced na handyan ang Panginoon, hindi ka tatawag sa Kanya. Hindi po ba? So, ang unang-una pong ingredient ng panalangin is, kailangan naniniwala ka na may Diyos na nasa taas. Tama po? Tatawag ka ba naman sa Diyos kung piling po hindi naman siya totoo eh? Bakit ko siya kakausapin? Tama? So, yun po yung unang component. Alam mo, naniniwala ka na may Diyos na nakakarinig ng panalangin mo. Tama po? So, napakasarap isipin kasi meron Diyos na makapangyarihan na kapag kinausap mo, sasagot. Mahalaga po maisip malaman natin na walang kapalit ang panalangin. Ito po ay isang requirement sa ating mga mananampalataya. Ang totoo naman po, hindi naman talaga given na ang lahat ng mananampalataya ay mahilig manalangin. Kasi most of the time, may pagkapaguran na pong kasama, tama. Sa kapaguran mo, sa araw-araw na gawain mo, minsan, ang nasasabi mo na lang, salamat Panginoon. Pero ang pananalangin po is pag-invite ng Panginoon sa ating buhay, sa ating sitwasyon. Ngayon kung gaano tayong kadalas manalangin, doon po makikita kung gaano makapangyarihan yung spiritual na buhay natin. Kung tayo po ay madalang manalangin, tayo po yung mga taong madalas tamaan ng palasog ng kalaban. Amen? So, ang tanong po, nagdarasal po ba tayong lahat? Amen? Yun po talagang ibinibigay natin yung oras natin sa Panginoon sa pagdarasal. Yun po talagang iniisip natin na yung makipag-usap sa Diyos na buhay. Ang sabi po in Jeremiah 33, chapter 33, verse 3, "Call to me and I will answer you." So ang sabi ng Panginoon po, tawagan natin siya at siya po ay sasagot. Ngayon, kung hindi ka naman tatawag, hindi din siya sasagot. Kaya nga po may mga pagkakataon na walang breakthrough sa ating buhay kasi nga po, hindi naman talaga tayo tumatawag ng masidhi sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon in 1 Thessalonians chapter 5:17, palagi kayo manalangin. Sa English po, mas maganda. Sa King James Version po, pray without ceasing. Huwag kang hihinto sa panalangin. Huwag kang titigil sa panalangin. Cease not in praying. Ang ibig bang sabihin nito, paggulat mo, magpa-pray ka hanggang kumakain ka, hanggang nasa gym ka, hanggang mag-aaral ka, hanggang nagdadrive ka, hanggang matutulog ka, hindi naman po. Siyempre, imposible naman pong mangyari. Ang ibig bang sabihin nito is, sa umaga, tama po yung sabi ninyo, magpasalamat ka sa buhay dahil may hininga ka. Pagpapasok ka, ingatan mo ako. Kapag nakasakay ka na sa sasakyan, salamat sa pagbibigay mo ng transportation. Pagdating mo ng tanghalian, salamat sa pagkain. Daily communion with the Lord. Hindi naman po kailangan mahabang panalangin at malakas o nasa church ka para manalangin kay. Kasi po ang tunay na panalangin po, ang buhay panalangin ng tao, hindi nakikita sa church. Nakikita po sa labas. Amen? Hindi sa loob ang sukatan ng tunay na mananalangin. Ito po yung nasa labas.
kung ano po yung ginagawa natin. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon ay panalangin. Tayo po ay sumadalin, yumuko at manalangin sa Ama. Father God, we thank you right now, Panginoon Lord, sa inyo pong salita, sa inyo pong mensahe, Lord God. Father God, alam namin ang may maganda ka pong ipapahayag sa amin, Lord God. Hayaan mo, Lord God, na sa aming simple at mababaw na kaisipan, Lord, maunawaan namin ang kahalagahan at kapangyarihan ng panalangin sa aming buhay. Ama, ibinigay mo po ang kapangyarihan ito sa amin para maging mananagumpay kami, Lord God. But hindi namin nagagamit ito ng tama at ayon sa kalooban mo. So right now, Father God, i-empty mo po ang aming mga puso, i-empty mo po ang aming mga isip. Puspusin mo po kami, Lord God, ng iyong pagpapala salita at maunawaan namin ang tunay na kahalagahan at kapangyarihan ng panalangin. Ano man po ang ginagawa ng kalaban, Lord God, para nakawan kami o dayain kami sa mga oras na to, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. We cast you right now in Jesus' mighty name. You get out of this place right now because this is the Lord's place and this is the Lord's sanctuary. In Jesus' name we pray. Amen. Sino po ba ang ating ehemplo pagdating sa pananalangin? Sino ang ehemplo natin sa pananalangin? Ang Panginoong Jesus. Alam niyo po, ang Panginoong Jesus, 3 years lamang po siyang nag-ministry. Pero po siya po ay nagpuspos ng panalangin bago magsimula, habang nag-ministry, habang tinetempt siya, bago siya ipako, habang nakapako, hanggang sa mamatay siya po ay puno ng yan po yung ating model. In Hebrews chapter 7 verse 25, therefore, He is able to save completely those who come to God through Him. Sabi po, kayang-kaya pong iligtas ng Panginoong Jesus ang mga taong lumalapit sa Panginoong Diyos sa pamamagitan niya. Dahil po ang Panginoon hanggang sa mga oras na to ay nag-i-intercede o nananalangin para sa ating kaligtasan. Hindi po ba napakasarap na kahit po tayo ay nakakalimot sa Panginoon, madalas sa guluhan ng buhay, nandiyan ang pagluluto, pag-aaral ng mga bata, paghahatid, paglalaba, pagtatrabaho, pagbabudget, pero po ang Panginoon hindi nakakalimot mag-intercede para sa ating kaligtasan. Yun po ang dahilan kung bakit tayo po ay dinadala ng Panginoon sa kanyang tahanan. Pinaparinig po niya ang mga salita niya sa atin. So, ang tanong, pwede mo bang tawagan ang isang taong hindi mo kilala? Pwede mo bang kausapin ang isang taong hindi mo kilala? Para ka namang sirado, bigla may approach yung tao, hindi mo naman kilala, di ba? So, pwede mo bang tawagan? Siyempre hindi, di ba? Hindi natin pwedeng gawin yun. Paano mo naman ngayon makikilala ang isang tao? Meron akong question, kung gusto mo siyang kausapin, paano mo naman siya ngayon makikilala? Like, follow, and subscribe to his channel. Makikilala mo. Tama. Ganun nga po. Minsan po, meron po akong kaibigan. Actually po, kaibigan ng kapatid ko. Dati pa po itong mga 10 years ago. Nakikita ko po siya lagi sa Facebook. Si Robert po yung asawa ng kaibigan ng kapatid ko. Ang kilala ko lang po yung asawa niya, pero po yung lalaki na nasa abroad, hindi ko kilala, hindi kami magkakilala. Naku, nakasalubong ko po minsan dito sa Pilipinas, po, binati ko, "Hoy Robert, kumusta ka na?" Nakalimutan ko po, hindi niya pala ako kilala, dahil sa Facebook ko lang siya nakita. So, ganun, parang familiar siya sa akin. Kaya po, ganun kapag nag-like, follow, and subscribe ka, makikilala mo talaga ang tao. Kahit na hindi kayo nag-uusap, feeling mo, meron kayong connection. Yun palang Facebook lang yung connection namin dati. So, gano'n rin po sa Panginoon. Hindi natin siya makakausap if you do not have a relationship with Him. Hindi mo naman siya po pwedeng tawagan lang once a month. Kung ikaw, nasa relationship ka, mayroong boyfriend o may girlfriend o may asawa, papayag ka bang once a month lang kayo mag-usap? Papayag ka bang every Sunday lang kayo nag-uusap? Diba yung ginagawa nga po ng iba?
FaceTime 24/7. O kaya po, ano ba yun? Basta naka-video call kahit walang ginagawa. Kasi nga po, gusto ng relationship. That is also how the Lord wants us in a relationship with Him. Question, are we in a relationship with the Lord? Meron po ba tayong tunay na relasyon sa Panginoon? Bakit ba natin kailangang manalangin at kailan ba tayo dapat manalangin? Ang sabi in Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. So, ang sabi po kahit anong sitwasyon. So, ibig sabihin, kung kayo man po ay pinagpala, nakatanggap ng pera, manalangin. Kung kayo man ay kinakapos, manalangin. Kung kayo man po ay may problema sa pamilya, nanay, tatay, asawa, kapatid, manalangin. Kung meron pong mga bagay na pagkakasakit, manalangin. Kung meron pong pagkukulang sa buhay, manalangin. Kung meron pong kasiyahan sa buhay, manalangin. Ang sabi ng Panginoon, in every situation, lahat ng sitwasyon, mula pagtaas hanggang pagslubog ng araw, mananalangin tayo. Magko-commune tayo with the Lord. Makikipag-usap. Minsan mararanasan mo, parang ayaw kong manalangin, parang wala ko sa mood. Kasi parang di naman niya ako naririnig. Siguro kapatid, kulang pa yung pag-iyak mo sa Panginoon. That's why. How do we present ourselves? Alam niyo po, hindi po, ang Diyos po na sinasamba natin ay banal. Kaya nga sinasabi namin sa mga kabataang tumutugtog, inihiwalay na kayo ng Panginoon. Sinet apart niya na kayo. Ginawa na niya kayong banal. Kaya kailangan ang mga bagay na kabanal-banal ang ginagawa natin. Hindi na po pwedeng nakikiayon sa tayo sa takbo ng mundo na ito. May bisyo, kung ano-anong ginagawa, kung ano-anong pinapanood, kung ano-anong pinag-uusapan, kung ano-anong lumalabas sa bibig. Ganon na rin po tayo. And sabi po in 1 Timothy chapter 2 verse 8, I desire therefore that men pray everywhere, lifting up the holy hands without wrath or doubting. Kapag po tayo ay nananalangin, we raise our hands to the Lord. Minsan mahiya kang itaas ang kamay mo sa Panginoon, di po ba? Ganyan po ako before nahihiya po ako itaas yung kamay ko sa Panginoon. Nahihiya akong sumayaw, nahihiya akong tumalon, nahihiya akong kumanta, nahihiya akong magpuri sa Panginoon. Pero ang gusto po niya, itataas natin yung ating kamay in a form of surrender o ang pagsuko. So, kailangan may pagsuko, ano po? So, ang sabi po sa Tagalog, napakaganda. Sa lahat ng dako, ang mga lalaki ay manalangin. Tayo pong lahat yun na may malinis na puso. Walang sama na at walang galit sa di po ba? Napakahirap na lang mag-pray ng galit na galit ka sa isang tao, tama? Sabi naman ng isa kong pasyente, born again po siya Hindi naman ako galit sa kanya doon. Okay na ako, napatawad ko na siya. Huwag ko lang siyang makikita. Lagot siya sa akin, may paglalagyan siya, pag nakita ko siya. Hindi ka pa nga nakapagpatawad, di po ba? Hindi pa nakapagpatawad. So, sabi naman niya, meron namang isa, sabi niya, ako po ay mabilis magpatawad. Kaya lang, hindi ako nakakalimot. So, hindi pa rin nakakapagpatawad, hindi pa rin nakakapag-move. Kaya nga po, isipin natin, every time na sabihin natin, nararapat ka sa papuri, tapos kumakanta ka, umiiyak ka, isipin mo, meron bang taong naiinis ako o galit ako? Meron bang tao na kinakasuklaman ko? Lord, tanggalin mo po yung galit na yun sa puso ko kasi nagiging hadlang po ito sa pagsamba sa iyo. Forgive and you will be forgiven. Meron pa po ba kayong mga galit sa puso na hanggang ngayon dala-dala ninyo dahil merong taong gumawa ng mali sa inyo, hindi kayo nirespeto o yung mga bagay na pakiramdam mo binastos ka? Meron di bang ganong pakiramdam? Ang sabi ng Panginoon sa Marcos 11:25-26, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo.
tayo nagpapatawad. Amen? So, hindi pa tumigil si Lord sa magpatawad. Hindi lang siya nakontento sa magpatawad. Ang sabi niya in Matthew chapter 5, verse 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. So, umakyat ng isang level pa si Lord. Ibigin daw ang kaaway. Parang mas mahirap, ano po? Ay, opo, pastora, lagi ko po siyang pinagdadasal. Pinagdadasal ko nga po siya, sana kunin na siya ni Lord eh. Ganun ko siya ipagdasal yung kaaway ko. Pero iba ang heart ni Lord. Amen? Iba po ang heart ni Lord. Ang heart ni Lord, mabago po yung ating mga kasalamuha sa buhay, yung mga may problema tayo. Parang imposible, pero kung posible yan by the Spirit and power of the Holy Spirit sa ating buhay. Makakaranas tayo ng pagkakataon na, wala na akong galit. Kahit anong panlalait niya sa akin, kahit na anong sinasabi niya masama, hindi na ako nakakaramdam ng galit. Darating po tayo sa ganun if we commune with the Lord every day. Kung tayo po ay nakikipagniig sa Panginoon. So, saan ba dapat magdasal? Saan dapat magdasal? Saan dapat? Sa church na? Sa kwarto? Kahit saan. Sabi po in Matthew chapter 6 verse 6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. Hindi po ba, ito po kasi yung gusto ni Lord eh, yung meron pong intimacy. Yung kayong dalawa lang. Yung walang aabala sa'yo. Hindi yung nagpe-pray ka, tapos may cellphone kasama mo. Uy, may nag-like. Yes, Lord, hallelujah. Uy, may nag-like ulit ng 350 na. Galing. Hindi po ba? Kailangan walang cellphone. Tapos, syempre, distraction po talaga siya. Maganda nga po yung mga may anak. Tulog din sana yung anak natin. Kasi may anak natin, Mami! Di ba naman itong bata na ito? Imbis na makapag-pray, naiinis pa ako na eh. So, minsan madaling araw, magandang mag-pray. Kaya lang ang problema, nakaka-antok. So, kailangan meron ka din kasamang mag-pray. Sino po yung may kasamang mag-pray dito? Solo-solo kayong lahat lang? Mag-invite kayo, especially husbands and wife, especially po yung mga magkakapatid, mas maganda po may kasama. Para pag inanto ka, may kukurot sa'yo. Uy, tulog ka na naman. Sorry. Ikaw na yung sasagot, di ba? Naalala ko nang nagro-rosary ako eh. Pag po kailangan na so kami po nanay ko, madasalin kami. Pag po ako nagsasagot, minsan sa sobrang antok, nakakatulog ako, uy, ikaw na. Ay, oo nga pala, sorry po, ganyan. By the way, ang rosary po, hindi tayo nagbababa o nagsisira ng anumang paniniwala. But the truth is, wala pong rosary sa Bible. Ito po yung babbling and repetitive prayer na tinutukoy ng Biblia. Kung sinabi po ito sa Biblia, ay sundin natin yan. Pero ang problema po, hindi siya sinabi sa Bible. And mind you, kapag po nagsasign of the cross ang isang tao, ang ginagawa po natin sa ating katawan ay inverted o baliktad na krus. Tingnan niyo po ha, pag ginanito mo, hindi po ba mas mahaba yung dito? Inverted po yun. Sign po yun ng kalaban. Na-imagine po ba ninyo kung gaano po yung pangluloko sa atin? Na wala naman pong sinabi kasing gawin natin yun. But the cross is holy. Yan ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Pero hindi po sinabi ng Biblia na mag-sign of the cross. Ang problema ko, pag nag-sign of the cross ka, ang nabubuo po is an inverted cross, which belongs to the enemy, which belongs to Satan. Yan po ang kanyang simbolo, inverted cross. So, kailangan meron kang sariling lugar. Ano po? Sabi nga po in Matthew chapter 6, verse 7, hindi po nababless si Lord sa paulit-ulit, mahaba, paulit-ulit, na walang kabuluhang panalangin. Alam niyo po ang gusto ng Panginoon? Ang panalangin nagsisimula sa puso. Hindi kailangan ng listahan. Hindi kailangan ng cellphone. Hindi kailangan ng kodigo. Puso, dun mo hugutin, dun mo hukayin. Kaya po
ask me anything. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. So, ang ating pong panalangin ay laging naka-address sa Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, pagalingin mo po ang anak ko sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ganun po yung tamang panalangin. Kailangan po, kompleto po yung ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. In Romans chapter 8, verse 26, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what to pray, but the Spirit Himself intercedes. May mga panahon na sobra kang nasasaktan. May mga panahon na walang bumapasok na panalangin sa isip mo. Pwede kang umiyak kay Lord. Kasi yung pag-iyak mo, yung pag-buhos mo ng emosyon mo, mayroon po yung ibig sabihin na may pagtulong ng banal na Espiritu. At mamaya po, dadaloy na yung mga bagay na kailangan natin ipanalangin. Amen? Pwedeng walang salita. Sabi ng mga disciples, Lord, teach us how to pray. Alam niyo po, napakahalaga po ng panalangin, kaya dapat pong itinuturo ito sa kongregasyon. Kasi imagine mo po, ang mga disciples po ay nagpaturo rin na panalangin. Kaya kailangan marunong tayong manalangin. Ang sagot ng Panginoon, this is how you should pray in Matthew chapter 6 verses 19 to 13. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation but deliver us from the evil one. Ito po ay hindi naman kailangan kabisaduhin. Ito naman po ay kailangan maging pattern lang. Kasi kung mapapansin nyo, in-acknowledge po ang Panginoon, ang Diyos Ama, di po ba? Niluwalhati ang kanyang pangalan. At sabi po niya, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa. Tatanungin ko po kayo, talaga po bang gusto niyong mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa? Kasi ang kalooban po ng Diyos dito sa lupa is maligtas ang mga tao. Ano po? Yun ang kalooban niya. Bigyan kami ng kakainin sa araw-araw at huwag kami hayaang matempt at iligtas kami sa masama. Amen. So yun po yung pattern na kailangan. Kaya po kailangan, kapag po tayo mananalangin, mayroon talagang paghahanda. Hindi ka lang pupunta sa Kanya, tapos bigla kang hihilig. Parang yung anak namin, Papa God, please bless me, please protect me, please give me. Yung parang hihingi siya agad. Sabi namin, magpasalamat muna, luwalhatiin muna ang pangalan mo. So, may mga, alam mo po kung bakit tayo dapat manalangin? Kasi ang laban natin ay spiritual. May mga laban po na kontra sa'yo, pero meron din pong laban na nagmumula sa kalooban. Kagaya po in James chapter 5 verse 13. Santiago chapter 5 verse 13. May paghihirap ba ang sino man sa inyo? May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Ang sabi ng Panginoon ay, may paghihirap ba ang isang sino man sa inyo? Ang sabi ng Panginoon ay, manalangin siya. Kailangan po, kung may nararanasan tayong mga troubles o mga pagsubok, panalangin po muna talaga. Maging pamilya man yan, maging sa katawan mo man yan, maging sa pera mo man yan, maging sa emosyon mo man yan, maging sa mga bagay na hindi mo maintindihan, panalangin talaga. Alam niyo po, ang isang nakita ko po nga problema sa mga nagdaang araw. Ang dami pong mga kalalakihan o mga padre de pamilya na nakakaramdam po ng matinding takot. Alam niyo po yung mga malalaki yung katawan, mga bruise po. Ang lalaki ng katawan, ang lalaking tao. Pero ang sinasabi nila, sabi nila, doon ka lang mo madalas, lumaluhan na lang ako. Gustong kong ibuhos ang pag-iyak, hindi ko alam, nakakaramdam ako ng takot. Kaya po kahit mga kalalakihan, pwede din po yung makaramdam ng fear, ng anxiety, ng pagkabagagan. May binata, may tatay, may lolo, may mga babae rin. Pero ang iniisip po natin kasi diba parang ang lalaki, malakas, strong, hindi yan nag-iiba. Pero hindi po eh. Kapag po spiritual ang laban,
kahit po lalaki pa yan ng mga brusko, talaga po nakakaramdam din ng pagkabagaman. Anong gagawin natin? Ang sabi ko, so yun po yung battle sa paligid mo. Pero meron po tayong battle personal. Lahat po tayo may personal battle. Ang sabi po in Matthew 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng puso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ito po yung unang-unang defeat natin sa panalangin. Kasi nga po, minsan napapagod ka na, minsan ayaw mo nang mag-pray, minsan mabilis na lang. Gusto mo naman talaga, sana makapag-pray ako ng mahaba. Pero ang sabi nga po nung pastor namin, kapag nag-pray ka ng nakahiga, ang amen yan, bukas na. Bukas na, amen na lang pag-isip, ay amen. Kasi nakatulugan mo na, di po ba? So, kailangan po talaga alive na alive tayo kasi po, minsan parang nakakatamad mag-pray. Ano mo ba kung sinong nagsasabi sa'yo na tamadin kang mag-pray? Siyempre, ang kalaban. Papaypayan ka niyan. Kung pwede masahihid ka para yung patang-pataan mong katawan ma-relax na. Tapos paghiga mo, yan, makakatulog ka na. Sabihin mo na lang, thank you Lord. O kaya magkakantanda. Amen? So, meron pong battle sa loob ng bawat isa. Meron po talaga yan. Kasi nga po ang flesh natin ay mahina. So, madalas, lalo na po sa maririnig natin, masarap kasi gawin ang bawal. Kaya nga, mas maganda na magsaya, maglasing, mag-inom, magbisyo, yung babae, kaysa mag-pray. Kasi nga, mas masarap gawin yung bawal. Nananaig yung laman. Ayan po. So, mag-aaya ang demonyo, sasabihin, ganito na lang muna, ganyan na lang muna. Ang ending natin, lagi tayong talo. So, paano natin i-combat yung pagkatalo ng ating laman? It is again through prayer. Alam mo po kung bakit? Kung tayo po laging nakikipag-usap sa Panginoon, hindi po magkakaroon ng, hindi natin maririnig yung kalaban. Kasi lagi po may nagpubulong sa atin na gawin yung mga bagay na hindi gusto ng Panginoon eh. But if we have that relationship, sobrang laser focus ka sa relationship mo sa Panginoon, hindi mo maririnig ang bulong ng demonyo. Why? Masyado kang busy sa pagdinig sa boses ng Panginoon. That is how prayer works in our lives. Kaya po, oo, mahirap, pero kailangan bilang mananampalataya, ready tayo. Hindi mo maririnig ang boses ng serpent kagaya ni Eva. Hindi niya na marinig yun, nakainin yung apple, kasi nga, busy-busy siya kay Lord. So, as Christians po, o mga taong nagsasaliksik sa Panginoon, tagasunod ng Panginoon, o nagmamahal sa Panginoon, we are in a constant spiritual battle. Laging laban. Laging gera. Sa puso mo man o sa isip mo, lagi yan. So, akala mo lang wala, but every day is a spiritual war. Laging laban. Paggising mo pa lang sa umaga, anong pipiliin mo? Manalangin o mag-social media? Paggising mo sa umaga, anong pipiliin mo? Pag mayroong nagawang mali yung anak mo, magagalit o magpapasensya ka. Pagpunta mo sa trabaho, may gumawa ng mali, magagalit ka o magpapaliwanag ka. Everything is a spiritual battle. Pagdating mo sa church, magpo-focus ka ba sa kahinaan ng taong nakikita mo sa tabi mo o magpo-focus ka sa kalakasan ng Panginoon? It is always a constant battle. Hindi ka pupunta sa isang lugar na walang battle. Laging meron. Bakit? Laging kasama ang kalaban sa buhay. Laging kasama ang kalaban. Kaya nga kailangan, bilang Kristiyano, handa ka. Hindi kayong lulugo-lugo na pinapata ka na pala, hindi mo pa alam. At least kung handa ka, nakaka-atras ka, nakaka-abanti ka, nakakasangga ka, di ba? Ganun po yung because being Christian means being in a war. Being in a war with the devil. Kasi po ang demonyo, galit na galit sa Diyos. At kung naging anak ka ng Diyos, damay ka na galit na rin sa iyo ang demonyo. That's why we have to be ready. Ang sabi po in Ephesians chapter 6 verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces in evil in the heavenly realms. Meron pong, alam niyo po yung, ang katotohanan po, kung makikita natin, kung
makikita natin yung ginagawa ng kalaban, makikita natin yung ginagawa ng anghel ng Panginoon, makikita natin yung ginagawa ni Lord, makikita natin yung ginagawa ni Satanas, tayo po hindi natitigil manalangin. Kasi marirealize natin gaano ka-spiritual ang buhay. The problem is, our spiritual eyes are still closed. And by faith, naniniwala tayo sa pagkalangin. Kaya lang matamlay tayo because hindi natin kita kung paano nag-work yung spiritual realm. So, kailangan bilang mananampalataya, di ba sabi ko, huwag kang hihinto sa panalangin. Para po siyang dalawang bagay. Ang panalangin po gagamitin natin bilang depensa at saka bilang opensiba. Sa basketball, anong tawag kapag nagde-defend ka? Pag nagde-defend ka, pinoprotektahan mo yung bola. Kapag naman offensiva, kukunin mo yung bola. Tama ba yan? Or ganito naman, kung may aatake sa'yo, depensahan mo, protektahan mo yung family mo sa panalangin. Pero kung offensive ka, bago pa lang ginagawa ng demonyo yung plano niya, winawasak mo na. Kagaya ng ganito, sabihin mo, ang defensive, Lord, ingatan mo po ang pamilya ko, Panginoon ng God, sa anumang sakit o sakuna o anuman pong karamdaman. Defensive yun. Pero ang offensive ganito, Lord God, ano man ang ginagawa ng kalaban para buwasakin ang pamilya ko, ang kalusugan ko, ang buhay ko, winawasak ko na yan sa pangalan ni Jesus. Offensive ka. Hindi na nabuo yung plano ng demonyo kasi winasak mo na. Ganun po siya. So, ganun dapat tayo ka-proactive. Hindi pa natin nakikita, hindi pa natin nararanasan, hindi pa nangyayari, ipinag-pray mo na. Amen? Kaya kung anong sabihin mo, ang anak ko, makakatapos yan, hindi yan magdulolo ko, hindi yan magaganyan kasi kukuber mo yan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Offensive ka. Hindi yung, Lord, sana makalabas ang anak ko sa sitwasyon na to, sa pagkahumaling niya, sa drugs o sa ganito. Hindi ka naging offensive. Kung baga, ang demonyo po kasi, ang target talaga is mga anak natin. Tayo po kasi, mahadyan pa rin, pero ang demonyo po nag-work talaga bata pa lang. Alam niyo kung bakit? Kasi po, bata pa lang, yung mga cartoons po, infiltrated na ng mga demonic messages. Infiltrated na, sigurado po yan. Manood po kayo ng SpongeBob SquarePants. Yan po yung sinasabi na ko, tinetestify ko lagi. Ang sabi ko na, meron pong kanta sa SpongeBob SquarePants na I wish I was in coma. I wish I was in coma. Kinanta po yan ng anak kong si Matty several years ago. Tapos po, nung nakaraang taon, nangyari po yun. Na-comatose talaga siya for 12 hours. So, ganun po ka-dulas ang demonyo. Ganun po siya kadaya. Pati po mga bata ay dinadamay po niya. Kasi alam niyo, sasabihin natin, bakit kaya ganito yung anak ko? Bakit ang tigas ng ulo? Hindi sumusunod. Bakit napaka-rebelde? Kasi maagang nagtanim yung kalaban sa anak mo eh. Hindi mo nabantayan. Kagaya po ngayon ang nangyayari. Sasabihin ng pasyente ko, Dok, sabihan mo mga itong bata na ito, napakatamad. Grabe, late na matulog, late gumising sa kaka-cellphone. Pagkakain, ayaw kakain kasi ganito. Pag kinuha ang cellphone, nagagalit pa, Dok. Pagalitan mo. Sabi ko, hindi naman ako nanay ang tatay niyan. Tsaka hindi naman ako nagbigay ng cellphone niyan. Bakit ba sa akin mo sinusumbong? Sino bang bumili ng cellphone? Ako. Mahal mo kasi kawawa eh. Sabi ko, alam mo yung sa pagmamahal mo ang nangyari na itulak mo siya sa hindi magandang gawain. So, ngayon pwede pa naman i-adjust. Kasi ganun nga po gumalaw ang kalaban. Meron po akong bata, 9-year-old po. Ang nanay po niya nasa abroad, meron siyang sariling cellphone. Nagkukulong po siya sa kwarto. Alam niyo po pinapanood? Pornography. Kasi may kalayaan po siya. Hindi naman kasalanan ng bata yun eh. Pero inalok siya ng kalaban. Binigyan natin ng access yung kalaban sa buhay ng anak natin. We should be wise as parents because the times are really evil. Masaya tayo na nanalo si Carlo Yulo sa Olympics, no po? Pero siguro napakinggan
ceremony na ginawa sa Olympics. Ito po yung opening ceremony ng Olympics eh. Actually po, marami po silang sinasabi na si Dionysus daw po ito, hindi daw po ito Last Supper. Ay, kung na po natin pakinggan yun, hindi na po dapat pagtalunan yan. Christianity is the most mocked faith in the world. Tayo po, ang Panginoong Jesus po ang pinaka-binabastos na Diyos. Siya po ang binabastos na Diyos, nag-iisang Diyos na buhay lang naman siya. Kasi po, siya lang naman ang totoong Diyos. Meron po ba kayong narinig na nang bastos kay Allah? Wala. May nagbastos ba kay Buddha? Wala. Hindi naman kasi sila totoo eh. Hindi sila Diyos eh. So ang titirahin lang po talaga ng kalaban, yung tunay. Kagaya po ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu, meron, yan po yung Trinity. Meron pong unholy Trinity. O yung Trinity na hindi banal. Si Satanas, ang Antikristo, at ang false prophet. May fake, may counterfeit lagi ang Panginoong Hesus. Bakit? Sino ba ang ginagaya at sino ang pinipeke? Hindi ba yung tunay at original lang? So yun lang po. Kaya po yun ang dahilan. Our faith is the most mocked kasi nga po ang Diyos ay tunay. Ito pong mga singers na to, ito pong singer na to, tingnan niyo po siya, pagkanta niya, meron po siyang nakapamong corona, kumakanta siya, next slide please, yes. Kumakanta siya, binamak niya ang Panginoon. Ito po, video game po ito, I am Jesus Christ. Imagine, ang goal po ng game na to, huwag mapako si Christ sa krus. Grabe po ang kalaban talaga. Bakit? Pag hindi napako ang Panginoon sa krus, wala tayong kaligtasan, wala tayong buhay na walang hanggan. So lahat ng pambabasos at pammamak gagawin nila, but we know better. Amen. Kaya kailangan nga po tayo ay matatalino. Kasi po ang mundo na ginagalawa natin ay puno ng kasamaan. Alam niyo po, wala pong mabuti sa mundong ito. Lahat po infiltrated talaga ng kalaban. Maging Olympics, maging music videos, Korean novela, telenovela, cartoons, mga mapapanood natin sa TV. Talagang ganun eh. Kasi ang sabi nga po is, kingdom to ng demonyo. Amen? Nabalitaan niyo po ba yung isang Italianong babaeng boxer sa Olympics? Siya po ay nag-quit 46 seconds after niyang lumaban sa boxing. Alam niyo po kung bakit? Lalaki ang kalaban niya. Pero tinatawag po siyang babae. Basta trans po, ganyan. Kung alam po, gender, trans-neutral, basta ganyan po. Yun pong nakapula, lalaki po yan, biological male. Ang sabi ng babae, ngayon lang siya nakatanggap ng ganyang kasakit na suntok sa buhay niya. Ba't nga naman hindi lalaki yung sumuntok sa kanya, di po ba? Pero alam niyo po, ipinaglalaban po yung karapatan ng lalaki na yan. Naalala niyo po ba yung si Jude, yung nagalit sa isang waiter dahil tinawag siyang sir? Ganyan din po yan. Diyan po nag-uugat yan. We are being attacked as a family. Mga kapatid, makinig po kayo. We are being attacked as a family, as born-again Christians. Tayo po ang magkakaproblema dyan balang araw. Kasi po, ito na po yung panahon na sabi sa Isaiah 5:20-21, woe to them who call evil good and good evil. Ito po yung mga bagay na binabaliktad na. Ngayon po, ang mabuti ay masama na. Ang masama po ay mabuti na. Wala naman pong masamang tawagin kung sir yung lalaki naman yun eh. Pero kapag po na ang Soji Bill po ay naipasa na, pwede ka na pong makulong pag tinawag mo silang sir. Kapag po ang Soji Bill na ipasa na, ang pastor po pwede nang makulong kapag hindi ka nagkasal na homosexuals. Iba paano yung faith mo? Makukulong ka talaga kung maninindigan ka unless makikisabay ka sa agos ng mundo. Si Lord naman ang kalaban natin kapag gano'n. So, they are normalizing these things. Alam niyo po yun, nino-normalize nila ang third sex. Nino-normalize nila. Hindi po siya normal. It is an abomination to the Lord. Gawa po yan ng kalaban para lokohin tayo. Mahal na
nila sa katotohanan. We do not give up on that. Talaga po ang ating mga kabataan, ilalaban natin sa panalangin na mamuhay ng tama at mamuhay ng ayon. Yun po ang kailangan natin pinagtutulungan because this world is really against us. This is against the family. Kaya po, masaya. Ang saya talaga kapag may mga ganang bagay kasi ang sayang kasama, ang sayang mga sinasabi. But, sabi nga po, friendship with the world means enmity with the Lord. Ang pakikipagkasundo sa mundo ay pakikipagkagalit sa Panginoon. Alam niyo po, maaari pong maraming magalit sa atin sa pananawala at pananampalataya natin. Tatandaan natin, we would rather please God than man. Hindi na po baling maraming magalit as long as nagsasabi tayo ng katotohanan. Kasi po balang araw, pagharap natin kay Lord, pag siya ang nagalit sa atin, mas mahirap. So what will we do? Pray. Prayer pa rin. Alam niyo po, sa October 2024 po, magkakaroon po ng bird flu summit. Sa October 2024, magkakaroon ng bird flu summit. Bakit? Bakit magkakaroon ng bird flu summit? Ano na naman ang pinaplano nila? Kasi po, gawa na din po ang bird flu vaccine. So, mga kapatid, binalaan na tayo ng Panginoon, binarning niya na tayo. Let us be wise. Nagpaplano po ulit sila ng pangalawang pandemic. And most likely, this is the pandemic that they are going to use. Matuto na po tayong tumindig sa Panginoon. By faith po tayo lalaban dyan. Po, kasi nga po, world po yan. So, ang mga anak ng Diyos, hindi naliling lang ng demonyo. Kaya binibigyan niya tayo ng wisdom to know, to discern. Para po, kasi nga po, ang kakampi lang natin ay ang Panginoon. So, ano ba nang mangyari? Magkaroon man ng mga sojibil? Pray. Magkaroon man ng bird flu? Pray. Walang problema. Pray lang talaga. Yun ang pinakamakapangyarihan nating weapon laban sa mga ito. Recently po, especially last week, alam niyo po yung mga Israel leaders, dinala na po sila sa bunker. Ito po yung bunker. Alam niyo po yung mga bomb shelters. Nakarinig na po ba kayo noon? Meron ba kayong ganyan? Wala, bomb shelter. Alam niyo po kung magkano isa niyan? 5 million pesos po. Minimum, pangit pa po yun. Alam niyo kung bakit sila dinadala sa mga bomb shelters? Kasi po meron pong threat of nuclear war. Narinig niyo na po ba ito? Brothers and sisters, World War III has already begun. Hindi pa lamang po umaabot dito sa atin. Ano, dapat ka bang matakot? Dapat ka bang magpanik? Dapat ka bang mag-alala? Hindi. Dapat tayo mag-pray. Panalangin pa rin. Huwag tayong kasi hindi naman natin kayang bumili nito. Tsaka kahit po makapasok tayo dito sa ganitong lugar, hindi pa rin po tayo maliligtas dahil ang tunay na kaligtasan, tanging sa Panginoong Hesus lamang. Yun lang po ang kailangan natin. Huwag tayong matatakot, but we need to know. Why? Kasi po nga, may spiritual battle na kailangan yung kinukombat. Bakit sila nagpupunta sa bunkers? Dahil po, last week, pinatay ng Israel yung number 1 leader ng Hamas at yung number 2 leader ng Hezbollah. So, ang Iran po, nagtitrek ng nuclear war. Lahat po ng bansa may nuclear warhead. Napanood niyo po ba yung Snake Eyes na pelikula, yung G.I. Joe? Yung magkakausap yung mga presidente, sa isang push ng button, naglo-launch ng nuclear bomb. Parang ganun po siya. So, itong pinag-uusapan po, nagigilian sila ngayon. At ang chance of nuclear bomb ay tumataas pagdaan ng panahon. But, what will we do? Matatakot ba tayo? Mag-aalala o magpapanik? Hindi. Ngunit tayo ay mag-pray. Tayo ay magtitiwala. Tayo ay mananalangin. Dahil walang imposible sa ating Diyos. Amen? Kaya po napakasarap po na maging Kristiyano eh. Alam niyo po yung pumunta ka sa lugar, mas-stress ka. Hindi kapag kay Lord ka nagpunta, panatag ka. May kapayapaan ang puso mo. Kasi alam mo may plano ng Panginoon na ingatan ka. Amen? Kaya lahat ng mga yan, bahala kayo. Basta ako, alam ko si Lord ang mag-iingat sa akin at sa pamilya ko. Yun po ang dapat thinking natin. Amen? Ang sabi
it's 1 Peter chapter 4, verse 7. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong isip upang kayo ay lagi pong panalangin. Ang ating sandata, ang ating pong kalasan ay panalangin sa Panginoon. Kaya po, kung makikita mo kung pabagsak na yung nuclear bomb, mag-pray ka lang, kapatid. Yun talaga ang best na magagawa natin. Kasi aanin mo makapagtago sa bunker kung ang kaluluwa mo naman ay hindi mo inalay sa Panginoon. Hindi si Jesus ang ating Diyos na tagapagligtas. So, si Jesus ang ating Diyos na tagapagligtas. Amen? So, ang sabi po in James chapter 4, verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. So sa paghingi po sa Panginoon, meron rin po kaakibat na will ni Lord, syempre. Hindi naman po hihingi ka ng hihingi tapos hindi pala kalooban ng Panginoon. Bibigyan ko kayo ng isang sample kung ano po yung prayer na kalooban ng Panginoon. Noon po ako ay grade 4 o grade 5, ang sabi ko po kay Lord, Lord, gusto ko mapapangasawa ko, sabi ko sa kanya, ay yung lalaking maglalapit sa akin sa'yo lalo, yung tutulungan akong maging madasaling, tutulungan akong maging mapagmahal sa'yo. Eh kasi po noong panahon na yun, may crush akong sakristan. So iniisip ko, siguro ito na yung will ni Lord para sa akin, ano po. Pero alam niyo po, baka pa nga ako nun kasi gano'n na madasaling religyosa po kasi ako talaga. Magaling mag-rosaryo, kabisado ko nga po yun, devoto po ako eh. Pero siguro po, nandun rin yung puso ko talaga na nagsasaliksik sa Panginoon. Kaya po eventually binuksan niya yung isip ko, ano po. Hindi ko naman po alam na, yun nga po, ang sagot ko lang sa panalangin ko ay isang kabiyak na mananampalataya. So doon po nagsimula ako na nakakilala sa Panginoon. Doon po ako naging answered prayer. Kinilig ko. Doon po ako naging, so bonus na lang po, pagwapo, tsaka mabait, di ba? Bonus na lang. Pero ang dapat po, kasi hindi tama yung layunin. Itama mo yung layunin mo. Kapag nag-pray ka kay Lord, i-accord mo sa plano niya. Kasi, imagine mo yung prayer na gusto kong papalapit sa'yo, ibibigay niya talaga yun. Kasi nga, ayon sa Kanya eh. Ganun din po sa Lord, makapagtapos ang anak ko, Lord, magamit sa kalwalhatian mo, ang magiging trabaho niya, Lord, magkaroon siya ng pamilya na maglilingkod sa'yo, ay ibibigay talaga ni Lord. Yan, hindi po ba? Amen. Kasi nga po ayon sa kalooban. Sabi ni Ray, alam ko na ako. Gets ko na kung paano mag-pray. Kailangan laging kasama si Lord. Amen? So, ang sabi po in James chapter 5:16, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng tao. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng tao. Kaya po, kung tayo po ay matuwid dahil po namumuhay tayo sa katuwiran ng Panginoong Yesus, ang prayer po natin ay may power, may kapangyarihan, may sipak nararamdaman ng demonyo yan. Iniinda niya yan, aray, ang akal nang iniinda yan. Kasi grabe yung mga prayer ko, target na target talaga siya eh. Kasi nga, kapag ang taong matuwid na nalangin, nangangatog na ang demonyo. Amen? Ang sabi niya, naku, magpapray na naman si ganyan. Para na magtago na tayo sa bunker, magpapray na naman siya. Yun po ang kinakatakutan ng demonyo. Ang tanong, pag nag-pray ka, ha? Kunwari ba to? Hindi naman totoo yan. Mais ka. Imamak ka ng demonyo. Masakit yun na, nakakamahiya yun. Pinagtatawanan ka na habang nag-pray ka. Pero, kung ikaw yung born-again Christian na may daily communion with the Lord, lumuhod ka ba lang? Nagwawala na sila sa tawag. Amen? Pagbukas ka pa lang ng bago mo, itaas mo pa lang yung kamay mo, mararamdaman na nila yung takot
natatakot at nginig, magpe-pray na naman si brother. Hallelujah. Matatakot ang demonyo. Amen. You have the authority. As believers, we have the authority. Ang sabi ng Panginoon in Matthew chapter 16 verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Kapatid, binigyan ka ng susi ng Panginoon to unlock His blessings, to unlock His mystery. At ano man ang iutos mo sa lupa, ay aprobahan ng Panginoon sa langit. The question is it in accordance with the plan of the Lord? Tayo po'y tumayo and let us sing